na gate. Pumasok siya at lumapit sa pinto. Hinawakan niya ang doorknob at pinihit. Pero nakalak ito. Naghanap siya ng ibang paraan para makapasok sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang mga bintana pero nakalak din. At kahit hindi nakalak ay mahihirapan din siya makapasok dahil may rehas na bakal na nakaharang. Umikot naman siya sa likod ng bahay kung saan may pinto din doon. Gaya ng pinto sa unahan ay nakalak din ito. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Dinukot niya sa bulsa ang isang manipis na alambre na medyo baluktot sa dulo. Lumingali nga ulit sa paligid. Pero mas safe siya dito sa likuran ng bahay dahil tago at hindi siya makikita ng mga dumadaan. Gumisi siya at tinuloy na ang balak. Sinuksok na niya ang alambre sa susian ng doorknob at kinalikot ito. Nagtagal pa ng halos ilang minuto ang pagkalikot niya bago na-unlock. Napangisi siya nang mapihit na niya ang doorknob. Tinulak niya ang pinto pero natigilan siya nang hindi ito bumukas. Tang na, may double lock. Kumamot ang lalaki sa ulo sa inis. Akala niya makakapasok na siya sa loob, hindi pa pala. Naisip niya ang pinto sa harapan ng bahay. Medyo delikado kung yun ang susungkitin niya dahil malaki ang tsansang makita siya ng dumadaan at mabulabog ang nasa loob. Sa presinto talaga ang bagsak niya. Di bali, matsyetsyempohan din niya ito at makakapasok din siya sa loob. Nilisan na niya ang mga pinto sa likod ng bahay at umikot na sa harap. Lah! Bukas yung gate nila. Nila Alyana. Napahinto sa paglalakad ng lalaki at agad na nagtago sa malaking drum na nadaanan niya nang makarinig ng mga boses. Baka nakalimutan lang isara. May bisita sila kanina, di ba? Oo, yung pulis na astig. Balita ko, nanliligaw daw kay Alyana. Sayang, wala na talaga akong pag-asa kay Alyana. Wala ka na talagang pag-asa, Brad. Pulis yun at malaking tao. Turisin ka lang nun. Sarado niyo na lang yung gate, baka may pumasok pa dyan. Narinig ng lalaki ang tunog ng sinaradong gate. Maingay pa rin ang grupo ng mga tambay. Hinihintay niya muna ang mga itong makaalis dahil kapag nahuli siyang sigurado kuyog siya. Nang makaalis na ang grupo ng tambay ay lumabas na sa pinagtataguan ng lalaki. Dahil sarado na ang gate ay inakyat na lang niya ito na hindi naman kataasan at tumalon. Yun nga lang, sumabit ang shorts niya sa patulis na bakal. Napamura na lang siya. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin ay 5 aso na ang nakatanghod sa kanya at mga nakalabas na ang pangil. Kinabahan siya. Tumahol na ang isang aso na sinundan pa ng isa. Dahan-dahan siya naglakad at tinungo ang nakaparadang motor at mabilis na binuhay sabay pasibad. Humabol naman sa kanya ang 5 aso. Nyemas! Ang hot ni sir! Swerte mo naman insan ha? Pabulong na sabi sa akin ni Ben habang kumakain ng kwek-kwek at nakatingin kay Sir Lloyd na nasa gala. At yun nga, nagsa-cellphone din. Sino kaya ang kachat niya? Katatapos lang namin maghapunan. Si Chang ay nasa labas ng bahay dahil tinawag ng kapitbahay namin. Malamang mag-chichismisan lang sila. Tinutuo nga ni Sir Lloyd na babalik siya at may dala pang isang bouquet ng sunflower na hindi biro ang halaga ha. May dala din siyang chicken inasal, kwek-kwek at calamares na nasa sosyal na lagayan. Mukhang sa restaurant pa niya binili. Tinasan ko ng kilay si Ben. Di ko siya type no? Sabi ko. Hinila naman niya ang buhok ko. Anong hindi type? Pulag ka ba? Asik niya. Gumuwi naman ako. Para siyang si Chong eh. Ang laki ng agwat ng edad namin insan. 12 years ang tanda niya sa akin. Eh di mas maganda. Matured na siya. Mas masarap ka relasyon na matured. Ibi-baby ka nila. Lalo na yan sa sir. Mukhang strict. Mukhang papaluin ka sa puwet kapag matigas ang ulo mo at higit sa lahat, mukhang nambabalibag sa kama. Dagdag pa niya at nanlalaki pa ang mata. Parang bigla naman akong kinilabutan sa sinabi niya. Na-imagine ko tuloy na pinapalo ako sa puwet ni Sir Lloyd. Wala sa sariling napahawak ako sa pangupo. Uy! Ini-imagine niya. Panunokso sa akin ni Ben. Nag-init naman ang pisngi ko. Hindi no? Asik ko sa kanya. Eh, bakit ka napahawak sa puwet? Taas kilay na tanong niya. Nakangati lang. Nauutal na sabi ko. Eh di ipakamot mo sa kanya. I'm sure willing yan. Sabi niya. Sabay turo ng nguso kay Sir Lloyd. Lalo namang nag-init ang pisngi ko at pinalo siya sa braso na ikinadaing niya.
Gumanti naman siya sa akin ng sabunot na ikinatili ko. Pero ang baklita kong pinsan, tinawanan lang ako. What are you two doing? Nilingon naman ni Sir Lloyd na nakakunot ang noong nakatingin sa amin. Partikular kay Ben. Naalala ko kanina pagdating niya, masama ang tingin niya sa pinsan ko nakatabi ko sa sala. Mukhang seloso pa ata si Sir. Naku, ingat ka, itatali ka niyan sa kama. Bulong sa akin ni Ben. Pasimple ko siyang siniko, kasabay ng muling pag-iinit ng pisngi ko. Kung ano-ano nang sinasabi niya. Aliana, come here. Tawag sa akin ni Sir Lloyd sa magaspang at malaking boses. Oh, tinatawag ka na ng daddy mo. Pabulong na untag pa sa akin ni Ben. Tumahimik ka na nga. Asi ko sa kanya. Aliana, tawag ulit ni Sir Lloyd. Oo, nandyan na. Sagot ko naman. Yes, daddy. Ganun dapat. Pabulong na dagdag ni Ben. Inirapan ko na lang siya at pumunta na ng sala para lapitan ng demanding na pulis. Bakit? Tanong ko sa kanya at umupo sa kaharap niyang sofa. Tiningnan niya muna ako, nakakunot pa rin ang noon niya. Nang haba naman ang uso ko, bakit ba? Ulit ko sa tanong, ngumisi naman siya at sumandal sa sofa na hindi inaalis ang tingin sa akin. Kumuha ka na ba ng lisensya? Tanong niya. Hindi pa. Pero next week, kukuha na ako. Nagpaalam na ako na absent ako eh. Sabi ko, wag ka na kumuha ng lisensya. Ha? Bakit? Kunot noong tanong niya. Ayoko nang nagmomotor ka. Dahil may napakakaskasera mo kasi. Napaawang naman ang labi ko at nabaghan sa sinabi niya. At sino ka para pagbawalan ako magmotor? Bilang magiging boyfriend mo, inaalagaan lang kita. Baka mamaya madisgrasya ka pa dyan sa pagmumotor mo. Lalong napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Di ko alam kung maiinis ba ako, matutuwa. Salamat sa pag-aalala mo, ha? Pero wala kang karapatan na pagbawalan ako sa pagmumotor ko. Di pa nga kita boyfriend, kung makabawal ka, parang tatay kita. Saka hindi ako kaskaserang magmotor, no? Nagmamadali lang talaga ako noon nung mahuli mo ko. Sa lubong ang kilay na sabi ko, gano'n na rin yun. Madidisgrasya ka pa rin sa pagmumotor mo. Kapag naging boyfriend mo na ako, hindi ko talaga hayaang magmotor ka. As if naman magiging boyfriend kita, asa ka pa. Ngayon pa nga lang na nandiligaw ka pa lang, pinagbabawalan mo na ako magmotor? Bakit pa kita sasagutin? Nakangusong sabi ko. Gumisi naman siya at umiling-iling. Yan ang gusto ko sa'yo, palaban. Kaya lalo akong nagigigil sa'yo eh. Aniya at kumagat labi pa. Napasinghap naman ako. Anong nanggigigil ka dyan? Kinikilabutang sabi ko. Tumawa naman siya. Wala. Kailan ka kukuha ng lisensya? Next week nga, paulit-ulit. Nakangusong bubulong-bulong ko. Anong araw nga? Mga Miyerkules? Bakit ba tanong ka ng tanong? Sasamahan kita. Sumimangot ako. Bakit pa? Wag na, kaya ko naman. Tanggi ko. Basta, sasamahan kita. Huwag ka nang tumanggi, kundi sasabihin ko sa LTO na huwag kang issue ng lisensya dahil kaskasera ka. Pagbabanta niya sa akin, napaawang muli ang labi ko sa sinabi niya. Apakagrabe talaga. Teka, nasaan ba si Chang? Dapat nakikita niya ang ugali nitong aruganteng gurang na pulis na to eh. Para siya na mismo ang umayaw. Anong oras ka pala pumapasok sa umaga? Tanong na naman niya. Bakit na naman? Taas kilay na tanong ko din. Sumagot ka na lang. Humugot ako ng malalim na hininga para ikalma ang sarili at hindi siya mabulyawan sa inis. 6:30. Matabang na sagot ko. Okay, susunduin kita bukas ng umaga. At bakit naman? Inis na namang tanong ko, iatid kita sa school. Wag na, kaya ko namang mag-commute. Susunduin kita sa ayaw at sa gusto mo. Parang gusto ko nang maglupasay sa sahig dahil sa inis sa kanya. Bakit ba kasi ang kulit-kulit niya? Lahat na lang ng gusto niya siya ang nasusunod. Nanliligaw pa lang yan ha, pero demanding na siya at pala desisyon. Paano pa kaya kapag naging kami na, isusumbong ko siya kay Chang? Grabe talaga, Chang. Kung narinig niyo lang kanina, para siyang hari kung makademand. Nandiligaw pa lang siya nun na, tapos ganun na siya. Red flag talaga siya, Chang. Pagkukwento na, sinambong ko na rin kay Chang. Nang makaalis na si Sir Lloyd. Babalik daw siya bukas ng umaga at susunduin ako para ihatid sa school. Nek-nek niya. Aagahan ko talaga ang alis bukas. Mga alas 6, alis na ako para hindi niya ako maabutan. Anong red flag ka dyan? Nakakakilig nga eh. Nandiligaw pa lang siya pero sobrang concern na sa'yo. Kontra ni Benjamin na nakatikwas pa ang daliri. Sinamaan ko siya ng tingin pero
Tinaasan lang niya ako ng kilay. Ipapakidnap at ipaparip ko na talaga siya kay Macy. Abay, yun nga ang maganda. Kita mo? Hindi pa kayo pero inaalagaan ka na niya. Abay, paano pa kaya kapag naging kayo na? Naku, hindi talaga ako nagkamali sa pagkilatis dyan kay SPO1. Siya talaga ang para sa'yo, pamangkin. Ani Chang, at nag-appear pa sila ni Ben. Pagsak naman ang balikat ko. Wala na. Nakuha na ang aroganteng pulis na yon ang loob ng dalawa. Kinabukasan, alas 5:30 pa lang ng umaga ay gising na ako. Dapat nga 4:30 ang gising ko eh. Di ko pala naset ang alarm. Inagahan ko talaga ang gising ko para maaga akong makaalis. Pagbangon ko ay agad na akong tumungo sa banyo. Paghubad ko ng damit ay nagbuhos agad ako. Napahiyaw pa ako dahil sa napakalamig na tubig. Pero ayos lang para magising ang natutulog kong diwa. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na agad ako. Nagtimpla na lang ako ng hot chocolate para mainitan ng sikmura ko. Sa school na lang ako mag-aalmusal. Oh, maaga pa ah. Papasok ka na? Tanong ni Chang na nagdudurog ng kanin para sa isaghang. Opo, Chang. Kailangan pong maaga kami. Nang may meeting po kami, mga teacher, bago ang klase. Sabi ko na hindi makatingin sa kanya dahil baka mahalata niyang nagsisinungaling ako. Sinuot ko na ang closed-toe sandals ko na kulay itim na may 2 inches na takong. Ganun ba? Ang aga naman. Paano yan? Susunduin ka ni Lloyd, di ba? Ite-text ko na lang po siya. Sasabihin ko na lang na uuna na po ako. Sabi ko, kahit ang totoo ay hindi ko alam ang number ng arroganting pulis na yon. O sige, ikaw ang bahala. Basta mag-almusal ka sa eskwelahan nyo. Baka magpalipas ka na naman ng gutom, sumakit ang sikmura mo. Paalala ni Chang. Opo, Chang. Nakangiting sabi ko at lumapit sa kanya para magmano. Mauna na po ako, Chang. Paalam po. O sige, mag-ingat ka. Opo, sabi ko. At kinuha na ang shoulder bag ko na nasa sofa at sinukbit sa balikat. Lumabas na ako ng bahay. 2 minuto na lang, mag-aalas 6 ng umaga. Marami na ring tao sa labas. Ang aga mo, Alyana ah. Bati sa akin ng kapitbahay naming si Aling Aida na galing sa tindahan at may dalang itlog na nakasupot. Siyang laging katsikahan ng tiyan ko. Opo, kailangan kasi. Sabi ko na lang. Tumango lang si Aling Aida at dumiretso na ng bahay niya na ilang lakad lang ang layo sa bahay namin. Palingalinga ako at nag-aabang ng tricycle. Ay, dahil wala pa akong lisensya ay nagko-commute muna ako. Beep! Ay, biyok! Tili ko dahil sa biglang busina sa likuran ko. Nilingon ko ito at gano'n na lang ang panlalaki ng aking mata nang makita ang sasakyan na huminto sa harapan ko. Paanong? Hi, good morning! Saan punta? Nakangising bati ni Sir Lloyd na bagong ligo at fresh na fresh. Amoy na amoy ko pa ang gamit niya na pabango na masarap sa ilong. Oh, bakit nandito ka na? 6:30 ang usapan, di ba? Manghang tanong ko. Oo nga, 6:30 ang usapan natin pero aalis ka na? Nakangising sabi niya at tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Napakamot naman ako sa pisngi. May biglang meeting kasi kami mga teacher ngayong umaga kaya kailangan kong pumasok ng maaga. Sabi ko, palusot ka pa? Gusto mo lang akong takasan? Bira niya sa akin. Kinagat ko naman ang labi ko at mariing pumikit. Huli ako. Sinimangutan ko siya. Bakit ba ang aga mo? Hay nako, inagahan ko talaga, sweetheart, dahil alam kong tatakasan mo ko. Kala mo maiisahan mo ko ha? Nakalimutan mo yatang pulis ako. Ngingisi-ngisi pang sabi niya. Bahagya namang nag-init ang pisngi ko sa pagtawag niya sa akin ng sweetheart. Kahit na alam kong sarkastiko lang ang pagkakasabi niya nun. Nirapan ko na lang siya. Oh Lloyd, nandito ka na rin pala. Narinig ko ang boses ni Chang. Magandang umaga ho, Chang. Bati naman ni Sir Lloyd na bumaba pa ng sasakyan. Lumapit pa siya kay Chang at nagmano. Aba, at ngiti-ngiti naman si Chang. Napasimangot ako. Talagang, close na sila. Akala ko, mamaya ka pang 6:30. Pero nakita ko sa bintana ang sasakyan mo. Ani Chang, maaga ho kasi ang duty ko ngayon kaya ay nagahan ko na rin ang punta dito para masundo si Alyana. Tamang-tama naman na maaga siya. Sagot ni Sir Lloyd na tumingin pa sa akin sa ngisi. Pasimpleng irap lang ang sinukli ko sa kanya. Oo nga, maaga nga siyang aalis. Mabuti nga at naabutan mo.
Sayang, aalokin pa naman sana kita ng mag-almusal. Pero mukhang gaya ni Aliana ay nagmamadali ka rin. Next time na lang ho, Chang. Tumangho-tango naman si Chang. Umikot si Sir Lloyd sa passenger seat at binuksan ang pinto. Sakay na, sweetheart. Nakangising sabi niya sa akin at minuwestra pa ang kamay sa bukas na pinto ng sasakyan. Ilang sandali akong hindi natinag sa akin natatayuan at nakatingin lang sa kanya. Aliana! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sumakay ka na dahil baka parehas pa kayong mali. Sita ni Chang sa akin. Napanguso naman ako. Opo, Chang. Lumapit na ako sa passenger seat para sumakay. Nilahad naman ni Sir Lloyd ang kamay niya sa akin para alalayan akong makasampa sa upuan. Pero, inirapan ko lang siya ulit at hindi pinansin ang kanyang kamay. Sumampa na ako at umupo sa upuan at mabilis kong kinabit ang seatbelt. Nang tingnan ko siya ay nakasimangot na siya. Hiningisian ko lang siya. Nang tingnan ko siya ay nakasimangot na siya. Ginisiyan ko lang siya. Maingat naman niyang sinarado ang pinto. Umikot siya sa driver's seat. Kinausap pa niya si Chang na malamang ay nagpaalam. Kumaway naman si Chang. Habang nasa gitna kami ng biyahe ay tahimik lang ako at nakahalokip-kip. Siya naman ay pangisi-ngisi lang habang patingin-tingin sa akin. Uy, umimik ka naman dyan. Para ka namang bata na nahuling tatakas. Natatawang sabi niya. Inikot ko naman ang mata ko. Kala mo siguro may isahan mo ko, no? Ang cute mo, nakakagigil ka. Aniya, sabay kurot sa pisngi ko. Aray ko! Daing ko at inalis ang kamay niya. Tumawa lang siya. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Tsaka, bakit ba ako ang trip mong ligawan? Wala ka bang ibang babaeng mapagtripan? Yung kasing edad mo? Hinis na sabi ko. Uy, hindi kita pinagtitripan ha? Seryoso ang panliligaw ko sa'yo. Bakit ba kasi ako nililigawan mo? Kunot noong tumingin siya sa akin. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Dahil gusto kita. Sa totoo lang, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nanligaw. Nagiinit ang pisnging umuso ako kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Ayoko mang aminin pero parang may parte sa loob ko ang natutuwa sa sinabi niya. Wala ka bang ibang nagugustuhan na babae, yung kaedad mo? Sabi ko, wala. Di kasi sila kasing ganda at kasing cute mo. Nang haba lalo ang nguso ko at inirapan siya. Lalo nag-ingit ang pisngi ko. Pakiramdam ko ay kasing pula na ako ng kamatis, pati ang mukha ko. Ang puso ko naman ay palakas ng palakas ang pagkabog. Humugot ako ng malalim na hininga para kalmahin ang nagwawalang dibdib ko. Sabi mo, gusto mo ako. Kailan mo naman ako nagustuhan? Taas kilay na tanong ko sa kanya. Noong una kitang makita, sagot niya, sabay ngisi. Kumunot naman ang noo ko. Hindi maganda ang una naming pagkikita dahil inimpound niya ang motor ko. Kaya di ko gets ang sinasabi niyang nagustuhan niya ako noong una naming pagkikita. Sure ka? Noong una tayong magkita, galit na galit ka sa akin noon dahil natalsikan ko ng putik yung mukha mo tapos kulang na lang, kainin mo ko ng buhay noon. Sabi ko, tumawa siya at nakakatawa ang itsura mo noon. Kulang na nga lang, buhatin mo yung motor mo eh. Sumimangot ako. Siguro hanggang sa pagtanda ko ay hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yun. Pero gaya nga ng sabi ko, gusto kita talaga nung una pa lang kitang nakita pero mas nagustuhan kita nung pangalawang beses na nagkita ulit tayo. Pero mas lalo kitang nagustuhan sa pangatlong beses na pagkikita natin. Kaya napagdesisyonan kong ligawan ka. Mahirap na baka maunahan pa ako ng iba. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya.